So hello po, so gagawa ko ng short video, bali orientation proper na to, kung paano na tayo magma-market, mag-advertise, magpo-promote, magpo-posting at mag-aalok ng ating mga inaalok na mga projects. Kung napanood nyo po, very important po na napanood nyo or nag-attend kayo nung new recruit orientation training na ginawa ni sir doon sa ating Zoom meeting, kasi kompleto na po kasi yung training niya doon. Ito kasi is ano na to, orientation proper na sa selling na tayo. Okay, ang power kasi ng social media ang ginagamit natin sa pagbebenta or pag-aalok ng product. So, sa Facebook posting, sa YouTube kasi na-experience ko, madami akong sure buyer na galing sa YouTube. Kasi ang tao, pag nag-search kasi sa mga Facebook page about sa certain project, pumupunta sila sa YouTube para maghanap ng video talaga, para yung visual na talagang kinukuhanan yung pinakaloob, labas, itsura ng ng house na hinahanap nila. So please take advantage ng inyong gagawing YouTube channel, kasi as of now po, meron akong salary or sahod sa YouTube. So time will come, magiging income source mo rin sa YouTube. So as early as now, aking co-agents is i-practice nyo na pong magkaroon kayo ng mga video sa YouTube. Okay po, so ang first na gagawin natin is pwede kang pumunta sa aking Facebook, tingnan mo yung aking mga post, pwede mong tingnan yung aking mga albums, pwede mong kopyahin lahat ng image dyan, pwede mong i-copy-paste yung details, kasi ito na, first strategy. Huwag ka pong magpo-post na hindi mo nilalagay yung full details para huwag kang mapagod. Ang iba kasi ang ginagawa nila teaser lang, halimbawa, walang babayarang down payment, ito lang down payment. Ibig ko pong sabihin, hindi nila nilalatag doon sa post nila ang full details nung video, nung bahay. Ngayon, mapapagod ka kasi kapag teaser lang nilagay mo, magtatanong pa kasi yung mga makakita ng post mo. So, ang ginagawa po natin, effective kasi ito para sa part ko. Kapag full details na kasi, halimbawa, ang presyo ng bahay is 2.2 million, dapat aware na po yung mga tao makakakita ng bahay na yan na ang worth niyan is 2.2 million. Ang magme-message sa'yo is yung mga interesado lang. And yung mga buyer na cannot afford yung 2.2 million is hindi magbabayad hindi magpe-PM sa'yo. So, ang advantage niyan is masasala mo kasi yung mga interesado sa mga hindi interesado. On your part kasi is mapapagod ka kasi kakasend ng details, cannot afford naman po yung nag-inquire. So, sa team natin po is ina-encourage kung full details, pictures, labas, loob, location, presyo, monthly amortization, kung may down po ilalagay na natin. Yun, lahat po ng helpful details. Kasi nag-post ka, hindi para mag-teaser or hindi para mag-advertise. Naghahanap tayo ng mga sure buyer para kapag nalaman nila ang pinaka-price ng ating ino-offer na bahay, halimbawa 1.2 million, walang down payment, walang equity, pero ito yung monthly amortization, para at the moment na nakita nila yung post natin, na-assess na nila ang capability nilang mag-own ng ganong klaseng presyohan ng bahay. Huwag kayong mahihiya maglagay ng presyo, kasi dyan, yan talaga ang pinaka-key kung paano mo masasala yung mga potential buyers mo and yung nagtatanong lang talaga na cannot afford pa at the moment na nakita yung post mo. Yun po. Yun, practice posting ka. Second na gagawin mo ngayon is, di ba tapos na yun? So next yung gagawin is mag-join ka sa mga buy and sell group na related sa pabahay. Rent to own, hulugang bahay, affordable house and lot, mga community or samahan ng mga nagpo-post about sa realty, mga real estate properties. Kasi ang mga nag-join dyan is mga naghahanap ng properties, so dyan talaga mas mabilis makahanap ng mga potential buyers. Okay, habang join ka, inaayos mo na yung mga albums mo, inaayos mo na yung mga materials mo. Okay. Ngayon, dahil baguhang agent ka, para hindi ka maguluhan, mag-focus ka muna doon sa mga malapit sa location mo. Kung ikaw is from Laguna, focus ka muna mag-offer from Laguna. Ako from Cavite ako. So ang mga in-offer kong project is around Cavite. Kasi kung pinag-uusapan kasi natin yung tripping, mas malapit kasi kung malapit sa location mo. Okay po. Yan muna ang i-prioritize natin para kung time na may interested buyer ka is pwede mong masamahan kapag malapit lang sa'yo. So yan muna i-focus natin. Kung yun naman po sa mga hinahanap nila, ito kasi may mga naghahanap na around ganito, around ganyan, around mga iba't ibang lugar. Meron naman tayong dream house, realty support, yung support group, yung support page, mayroon naman doon. Pwede kang mag-message doon. Ilalagay, nasa GC, nasa group chat naman natin yan, ng mga co-agent natin. Meron naman siyang YouTube. Ngayon, in the event na may naghahanap ng project, tapos wala kang details, wala kang mahanap na
information. Ang gagawin mo lang is i-type mo lang sa phone kung ano yung project, yung hashtag, halimbawa hashtag pagsibol. Kapag nag-search ka kasi ng hashtag pagsibol, lahat ng mga agent na nag-post about hashtag pagsibol village, lalabas yan. So dyan, pwede ka makakuha ng mga details na pwede mong gawing album, pwede mong gawing i-post sa sarili mong page. Okay po? Iba po kasi ang community group, yung parang buy and sell group. Iba yung Facebook page. Ang page kasi is specifically, ang ginagawa nila is Pagsibol Village na Cavite. Yun. Pwede naman po maging general. Yun kasing ating murang bahay sa Cavite, yung ginawa ko kasing group community page is, ano siya, lahat ng project na malapit or in demand i-offer ngayon, doon ko po siya nilalagay. Pero yung page po kasi is mas maganda kung specific. Halimbawa, kung Pagsibol Village na page, Pasinaya homepage, Pagsinag homepage, and mga example. So, kung ano yung ginawa ko dyan sa album ko, anong ginawa ko dun sa community, pwede mo lang siya muna i-copy-paste, basta siguraduhin mo lang na ma-edit mo yung pangalan ng agent, ilagay mo yung pangalan mo, and yung cellphone number mo. Ito po ang pinaka-iiwasan mo, iwasan mo pong i-share yung post ko, kasi baka ang mag-inquire is sa akin magdirekta. So, maganda po na ang mga ginagawa niyong materials is nakapangalan at cellphone number mo dyan, para direkta po sila sa'yo mag-message. Ayan po. I-observe mo lang po kung ano yung mga pinopost ng mga agent sa mga buy and sell groups, kung ano yung ginagawa nila. Okay po. Hindi naman siya magiging mahirap kung given na kasi yung ino-offer mo. Magme-message kasi sa'yo yung mga nagka-interest na kasi nabasa nila yung price, yung monthly, yung down payment, ayan, ilan ang required salary. Ayan po. Daily posting lang tayo kasi ang mga naghahanap ng bahay ngayon is laging priority nila yung latest post. Latest post. Kasi hindi sila masyado nag-PPM doon sa mga posted pa last year. So maganda yung from time to time meron kang update basta makapag-post ka. Ngayon ang maganda kasi pag meron kang album, yung album kasi is pwede mo na siyang i-share na hindi ka na nag-upload. So make sure po na ang title ng album mo, tapos sa description, andyan na yung details. And yung first comment mo doon sa album mo is yung details about that certain project. Para lahat is nandyan na, makita man yan ng mga ibang interesadong buyer mo, at least nabasa na nila yung details bago nag-PM sa'yo. Okay po. Yan, halaga yan, gumawa ka ng album, share mo lang ang album na yan sa mga buy and sell groups or sa mga related tungkol sa real estate, sa hulugang bahay, murang condo, lahat, anything about sa realty community. Okay po. So, maganda, gagawa ka din ng isang group chat. Meron kasi ang iba kasing agent na nakakilala ko dati is meron silang strategy. Pag baguhan kasi silang agent, syempre maguguluhan ka sa mga details, sa mga paano mag-explain. So, sila po is nag-o-offer sila ng specific project muna. Usually, ang pinipili nila is yung mga 1 million pataas ang presyo para may commission sila and meron silang allowance. I-explain ko yan ng maiksi. Let's say for instance, ako is malapit sa Pagsibol. Ang Pagsibol kasi is nilalakad ko lang dyan, so nag-o-offer ako ng daily tripping. Ngayon po, kapag pa-reserve ako ng Pagsibol, meron akong makukuhang porsyento doon sa binigay niyang 10,000 na processing fee. Ayan po, meron. And kapag every month po kasi na meron tayong 1 million sales or 1.2 something, basta 1 million pataas, meron tayong allowance from Dreamhouse Realty. Basta given na meron kang 4 minimum new agents for the whole month. Okay po? Nakukuha po yun. So, dapat siguraduhin muna na every month is meron kang 4 na recruit na ibibigay mo yung link ng Zoom meeting natin na binibigay ng ating division manager. Doon sila mag-attend. Kung paano ka nag-attend doon sa new recruit orientation training, kailangan din nila magkaroon ng attendance doon para ang makita din ng realty office natin, ng Dreamhouse, is referred mo sila. So, from Pitsa 1 hanggang 31, in the event na magkaroon ka ng sales na umabot ng 1.2 million or 1 million pataas, magkakaroon ka po ng allowance for that specific month po. Okay po? 1 million sales plus 4 recruits is equals mayroon kang allowance for the next cut-off. Ayan po. So kami, ang ginagawa namin para maging sigurado lang, nag-aalok na kami ng mga gusto maging agent sa week 1 pa lang. Para pag nagkaroon ng sales, hindi ka na maggagahol sa oras na, kailangan ko magkaroon ng 4 recruits para magkaroon ako ng allowance. Kasi pag may sales ka, nakabenta ka ng 1.1 million pero wala kang recruit, wala ka pong allowance sa next na cut-off.
So, yan po ang pinakasimpleng pag-explain tungkol dyan. And kapag mababa po or halimbawa mga low cost lang po yung ating nabebenta, halimbawa ng pasinaya, ang pasinaya kasi is 580 lang. 580 po is wala pa tayong wala pa tayong allowance. Okay po. Ganyan lang siya kasimple. So, ang iba pong mga new agent, nagfo-focus sila sa pagbebenta ng medyo 1.1 million pataas na para ma-sure nila na mayroon silang porsyento doon sa binigay na cash out or doon sa processing fee na binigay na 10,000 and meron siyang allowance for that month po. Okay po, basta 1 million plus 4 recruits is equals may allowance ka na.